Hayop talaga naman, oh. Oh, ha, magpinipenitensya muna tayo. Pero kausapin ko lang kayo mga Duterte supporters, ha. Oh, may mga umiikot kasi ngayon ng mga bali-balita. Nagkakagulo raw sa Duterte, sa mga Duterte, oh. May nag-aaway-away daw ng mga vloggers, sa mga personality. Ba't nag-aaway ba kayo? Ano bang problema? May patimpalak ba ng pinakamagaling na Duterte supporter? Ito lang. Oh, hindi kasi real talkin na natin, ha. Real talkin na natin. Oh, meron katulad niyan, yung nandiyan sa yung gumagawa ng mga inisyatibo sa yung Tayo Kami Naman, oh. Yung Tayo Kami Naman, binabanatan daw 'yan. Ba't binabanatan 'yan? Ganon. Banat kayo ng banat. Tapos yung mga tao na mga nagpupunta dyan, bakit, ano na naman yan? Tapos meron pa akong isang narinig. Meron pa akong isang narinig na yung yung kay si Senator Bongo daw. Binabanatan ng mga vloggers ni Vic Rodriguez. Bakit ba? Ano ba meron? Ano ba? Bakit ba kinakana ngayon si Senator Bongo? Ano ba problema? Ano ba problema? Ano bang reklamo ninyo kay Senator Bongo? Hindi nagpupunta sa Hague, ganon? Pag hindi nagpunta sa Hague, hindi na supporter ni Pangulong Duterte, ganon ba 'yon? Ilan na ba sa inyo nakapunta sa Hague? Nakapunta na ako sa Hague. Ako si Banat Bay. Si Crisette, si Trixie, si Tio, si Paulo. Nakapunta na kami ng Hague. Di naman namin pinagmamalaki yan. Nakasuporta na kami doon. Di naman namin pinagmamalaki yan. Bakit ba gusto nyo papuntahin si Senator Bongo doon? Ayaw nyo magpunta. Ano magagawa nyo? Sinasabi nila kasi hindi nagpupunta si Senator Bongo doon. Ano ngayon? Meron siyang reason. Meron siyang personal reason. And I'm pretty sure na whatever his reason is, valid yun. Kasi kayo, ba't masyado kayo mga chismosa? Pati ba naman itong si Senator Bongo ginagawan pa natin ng issue. Wala nang ganyan. Dapat pagka nasa isang isang bangka tayo, kalmado lang. Yung mga ninyo, observation ninyo. Yung mga nakikita ninyong mga bagay-bagay, huwag nyo na masyadong pinag-iintindihan. Baka mamaya niyan masyado kayong na-overthink nyo. Baka mamaya niyan masyadong, nababasa nyo, masyado nyo ina-anticipate o masyado kayong nag-a-assume. Tapos mamaya niyan na maging reason yan sa lalong paghina ng ating hanay, ha? So nananawagan tayo sa mga kaibigan natin. Pagka kasama natin, pabayaan nyo na kung halimbawa may nasabi sa'yo, hindi maganda. Pabayaan mo na yun. Hindi naman nakakabawas ng pagkatao yan, hindi pa ba kayo sanay? Araw-araw tayong kinokontent ng mga putragis na mga vlogger ni Bongbong na mga walang utak. Yung mga utak kasi laki ng kulangot ng lamok. Maliit na yung lamok, no? Yung kulangot pa ng lamok, ang liit na masyado, no? Pwede nang sumama sa buhangin yun. Di ba? Araw-araw man tayo tinatira ng mga yan. Araw-araw man tayo kinokontent ng mga yan. Pinapansin ba natin? Nagtatraction ba? Naapektuhan ba tayo? Hindi. Bakit? Kasi nga, hindi importante sa atin yung sasabihin nila. Hindi naman tayo bida rito, eh. So kung halimbawa may nakita ka, hindi mo nagustuhan yung nakita mo, kalmado ka lang, just keep it to yourself. Lahat kailangan ilabas ninyo sa vlog. Hindi naman importante yung mga nararamdaman ninyo sa vlog, eh. Ang importante sa mga vlog natin, yung interest ng pinagtatanggol natin. Sino ba pinagtatanggol natin? Mga Duterte. Kung ano yung interest ng mga Duterte, doon lang tayo focus. Huwag na sa mga personal na mga interest nyo. Kayo na, wala namang premyo ng pinakamagaling na vlogger ni Duterte. Wala namang patimpalak ng pinakamagaling. Sino bang pinakamagaling na supporter? Ito ba yung pinakaganyan? Ako, may picture ako dito, may picture ako dyan. Wala namang ganun. Wala namang pasikatan yan. Hindi naman ito importante. Kilala ka ba ni Duterte? Ikaw, kilala ka. Ako, kilala ako. Ako, nakasama ko na. Ako, ganito. Wala namang ganung usapan. Basta ang importante, sama-sama tayo sa isang direksyon na poprotektahan natin yung pamilya, yung mga Duterte na magbibigay ng magandang leadership sa bayang Pilipinas. Poprotektahan natin sila. Doon lang tayo. Pero yung mga tao sa paligid nila, may mga chismis kayo, ilalabas nyo dyan. Puro chismis. Tapos hanggang sa mahahati na yung mga atensyon. Imbis na sana sa susunod na eleksyon, sa 2020, full force tayo. Gusto nga natin na yung 32 million na boto ni Inday Sara, madoble natin. Paano natin madodoble pag ganyan? Sita kayo ng sita doon sa mga nakakapalibot sa kanila. Pabayaan nyo lang niya kung ano yung mga diskarte ng mga nakapalibot sa kanila. Hindi lang kayo nakakapansin nun, napapansin naman ng lahat yun. Huwag nyo na i-content yan. Madami naman tayong pwede i-content. Yung corruption, i-content natin.
Yang mali-malita i-content natin. O ang dami naman tayong mga balita na may i-content, yung mga katarantaduhan, kabobohan ni Claire Castro, yung mga kasinungalingan ng gobyerno, yung mga pagnanakaw ng mga congressman. Ang daming topic, hindi mauubos. Hindi ko maintindihan bakit ba ang hilig din yung itapik yung mga nakikita nyo mga tao sa paligid nyo, lalo na mga kakampi nyo. Huwag ganon. Kalma lang. O, tapos nag-react yung isa. Wala nang katapusan yan. Away na kayo ng away niya. Nawala na naman yung focus natin. Imbis na yung focus natin nandito sa corruption at saka protektahan. Ito si Inday Sara, magkakaroon na ng impeachment. Hirap-hirap na ng buhay ng mga Pilipino eh. Nag-aaway-away pa tayo. Huwag na ganun. Gusto natin makuha yung buo. Okay, mga supporters ni Bongo, supporters ni Vic Rodriguez, mga supporters ni Guanzon, mga supporters ng lahat collective, kailangan makombine natin yan at lahat yan kailangan mapagsama-sama natin. Wala munang politika, wala munang personal agenda, wala munang problema. O lahat yan, i-funnel natin lahat para mabigyan natin si Inday Sara ng sobrang daming boto para hindi madaya ng COMELEC. Okay ba yun? Okay ba yun? There's always a time for anything, for everything, okay? There's a time, there's a proper and right time for, mag-away-away, magrambulan. Gusto pagkataas ng 2020, magsuntukan tayo lahat eh. Walang problema yan. Gusto nyo magsundutan tayo ng mata. Walang problema yan. Pagkatapos na nung natin yung agenda natin, yung pangkalahatan na direksyon na gusto nating puntahan, agenda natin, natin yan, tawag dito, maipanalo natin yan, maipalabas natin yan, o tapos pagkatapos yan, gusto nyo mag-inuman tayo lahat, tapos habang nagiinuman tayo, pipitik bulag tayo, di ba? Oh. So, wala na to, hindi na to usapan ng, dati naman ganito yan dati ganyan yan. O, pag-usapan natin yung kay Guanzon at saka kay kay Topacio. O, si Topacio may nasabi kay Guanzon, si Guanzon may nasabi kay Topacio. Parehas nating kaibigan yan, parehas nating mahal yan, si Guanzon at saka kaaway man natin si Guanzon noon. O, pero ganun talaga. O, may mga tao, nagsisisi naman sila sa mga pagkakamaliat nila at yun nga ang natin, yung purpose natin, di ba? Ang purpose natin dito, one of my purpose sa pag-vlog is ma-convince ko yung mga dating mga kalaban na magpunta rito sa atin. Ayan nagpunta na dito sa atin. Nandito na sa atin, finally. Nagising na sila sa katotohanan. Nandito na sila ngayon sa atin. Huwag na natin silang banatan. O kung halimbawa, nagpunta yan sila dito sa atin, tapos ginamit lang din tayo para sa personal na agenda. Halimbawa, tumakbo yan si Guanzon, nanalo si Guanzon, tapos unang tinarantado niyan, mga Duterte kagad, o di sira siya, ganun lang naman yun eh. Ganun lang yun. And hindi naman natanga mga tao. So naiintindihan ko naman si Attorney Ferdy. Attorney Ferdy, kaibigan ko yan, talagang idol ko yan, mahal ko yan. Naintindihan ko naman siya, yung kanyang pag-alab ng kanyang damdamin. Ito nga ang maganda sa mga Duterte. Walang nagkukumpas sa atin. Ito isa sa mga magandang senyales na talagang sa Duterte camp walang nagkukumpas. May kanya-kanya tayong mga opinion, may kanya-kanya tayong mga tawag dito, utak. Oo, sasabihin natin yung mga gusto natin sabihin. At saka ang tatapang, kita mo naman, nagbangayan. Parinigan sa isang stage si Guanzon at saka si Topacio. So naintindihan natin si Topacio na talagang Duterte supporter talaga yan mulat-mula pa. At talagang ginugol niya na yung time niya para sa pagtatanggol sa mga Duterte. Ito naman si Guanzon na dating dilawan pero sinabi niya, consistent ako, kalaban ko talaga yung mga Marcos. So sa nakikita ko between the Marcos and the Dutertes, Duterte talaga yung mas maayos. So sa pagdating ng 2028 at itong Bongbong Marcos na to maglalabas ng kanyang kandidato, hindi ko susuportahan yan. Ang susuportahan ko yung kalaban niyan, which is si BP Sara. O ganun. So ngayon, si Guanzon nandito na sa atin. So naliwanagan naman na siya. Yun naman, sabi ko nga sa inyo, yun naman ang purpose natin. Kaya tayo nagbo-vlog. Yung mga hindi pa naliliwanagan, maliwanagan. Yung mga hindi maliwanagan, mamatay na sila mamaya. Ganun. Ganun lang. Okay? So sana bati-bati na. Wala na mga ganyan chismis-chismis. Kung meron kayong mga alam na chismis and sa tingin ninyo makakasira sa grupo, makakasira sa ating hindi naman makakasira pero yung mawawala tayo sa focus o pansamantala tayong makakaantala sa ating mga dapat gawin sa ating focus, na yan, tigil na natin yan. Wag nang ganun mga boss ha, bati-bati na ha. O bati-bati na.
O yung mga banat ng banat sa isa't isa, wag nang ganyan. No? Basta ito lang ang kailangan natin. Focus tayo sa issue ng bayan, focus tayo sa pagsuporta at pagdepensa sa mga Duterte, focus tayo sa bayang Pilipinas. Hindi po tayo ang bida rito. Hindi ako, hindi ikaw, lalong hindi siya. Ang bida dito, bayang Pilipinas, buong Pilipinas at mga Duterte na magbibigay ng maganda, maayos, malinis at payapang Pilipinas. Yun ang focus natin. Alright? Alright? Siguro naman maliwanag na ang lahat ha. Huwag na mag-away-away ha. Yung umaaway kay Senator Bongo, yung call out ko na ha. Third floor studio, tsaka si Senator si dating Congressman Jing Paras, bati na kayo ha. Tsaka si Senator Vic Rodriguez, tsaka si Bongo, hindi naman sila magkaaway dalawa. Nag-aaway man lang yung mga supporter nila. Wag na muna ha. Wag na muna nating pag-away-awayan yan ha. Kung ano man yung mga indifferences ninyo. Kung halimbawa nakikita ninyo si Senator Bongo, nahihinaan kayo sa kanya, pabayaan nyo na, trip niya yun eh. Hindi naman kayo pinakikialaman ni Senator Bongo. Hindi, mas marami tayong dapat na i-focus. Instead, mag-focus tayo sa kahinaan ni Bongo. Kung nakikita nyo mahina si Bongo, nakikita nyo mahina si Bato, wag tayo mag-focus tayo sa kahinaan ng kalaban natin eh. Kalaban natin yun eh. Kakampi natin yan eh. So, pabayaan natin yung diskarte nila. I'm pretty sure matatanda na yan, mga magagaling yan, mga politiko yan, matatalino yan. So, kung ano man yung mga diskarte nila sa buhay, pabayaan na natin. Tapos, kung halimbawa man, may mga nakikita kayo, parang mayroong friction si ganito, tsaka si ganyan. Pabayaan nyo na yun. Labas na kayo, mga chismoso kayo eh. Wag nyo nang pakilaman yun, ha? Na tayo? Focus na lang tayo. Sayang ang panahon natin. Sayang ang panahon. Tapos si Topacio, tsaka si Bing Guanzon. Pabayaan nyo na, ha? Wag na kayo mag-away dalawa, ha? Kampi-kampi na lang tayo, ha? Halimbawa, Topacio, ayaw mo iboto si Guanzon. Wag mo siya iboto, okay lang. Ganun na lang. Wag na lang tayong manghatak ng mga mga naniniwala sa atin para, wag natin iboto yan. Wag na bayaan natin na yung mga tao pumili ng mga politiko sa mga Duterte na gusto nilang piliin para iboto pagdating ng eleksyon. Alright? Wala pa naman ticket si Inday, nag-aaway-aaway na kayo. Paano na pag nagkaroon na ng ticket yan? Yan yung iniiwasan natin, okay? Ano pa? Sino pa nag-aaway-aaway? Yung mga nasa Hague. Yung mga nasa Hague, bati-bati na ha. Bati-bati na. Bayaan nyo na si Maharlika, wala nang pag-asa yan. Si Maharlika na banat ng banat, bayaan nyo na yan, wala nang pag-asa yan. Sabi ko sa inyo si Maharlika at saka si Nino Barsaga, magkaparehas ng level yan. Bayaan na natin yan. Na lang, kalma na lang. Kung ano yung mga patutsadahan nila, pabayaan nyo sila. Basta importante, kung hindi naman tayo involved, o kaya kung halimbawa, ikaw yung inaaway, bayaan mo lang. Hindi ka hindi ka babaan ng pagkatao. Actually, mas nagiging mas kabilib-bilib pa nga yung mga tao, Naps. Bayaan mo yan. Ang dami yung mga vlogger sa kabila, ang dami mga chismis kay Boss Dada. Pinapansin ba ni Boss Dada? Hindi. Pinapanood ko ba? Hindi. Ba't ako maiinis? Hindi ko pinapanood. Kayo naman, ganun din. Pagka nakita nyo, nag-aaway-aaway, alis na kayo kagad. Huwag na kayo makihalo. Mag-chat-chat pa kayo dyan. Magko-comment-comment pa kayo. Tigilan nyo na yan, ha? May Huwebes Santo ngayon. Kailangan magpakabait kayo. Kasi pag hindi kayo mabait, bahala kayo. Baka mamaya, mauna pa kayo mamatay kay Bongbong, kay Remulla, kay Abalos, kay Romualdez. Sige kayo. Pagka nauna pa kayo dyan dahil sa mga, kakapanood ninyo ng mga nakakagalit-galit na mga vlog, ha? Mabawasan pa tayo. Yung boto natin kailangan solid. 32 million si Inday Sara ngayon, di ba? Gawin nating mga 65 million. Para talagang walang lusot. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo,
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.